Hello, I just want to share a story. I'm Venice. Nangyari to nung first year high school pa lang ako. Pumapasok ako sa isang old Catholic school na pinapatakbo ng mga madre. Di ko na po papangalanan yung school since matagal na din siyang nagsara. I believe merong iilan na makaka-distinguish or makakaalala ng kwento na ito kasi medyo umingay yung pangyayari na to nung time ko. Probably mga around nasa age ko din. That time medyo uso pa yung magdodorm ka sa loob ng school. At isa ako sa mga estudyante noon. First day pa lang ng first year, sinabihan na kami ng mga higher year na wag kami mag-CR sa west side na dulo ng school. It becomes some kind of myths na kung sino ang pumasok doon ay kukunin daw ng salamin. Pero siguro dahil sa takot wala nga talagang nag-CR doon. Marami-rami na din kasing patunay na malas nga yung CR na yun matapos may estudyanteng pinatay sa loob. Ang rinig ko ginilitan ng leeg daw habang nakaharap sa salamin. Sinong gumawa? Isang nabaliw na madre. Kaya talagang umiiwas yung mga tao dun. Pero ang sabi naman ng mga madre ay property ng school yun. At pwedeng gamitin. Fast forward. Medyo patapos na yung school year noon. So nagde-deliver na ng class pictures each year level. Kadalasan nauuna yung sa fourth year, then third, second tapos last ibinibigay sa amin. Hindi ko din naman inaabangan yung class picture dahil may sakit ako nung araw ng picture taking. Yung kaklase ko na si Penpen wala kasi nagkating saglit para kumain ng tutong sa kantin. Di daw siya na-informed na that day ang class pic. Nakaset na ibigay sa amin yung kopya ng class pics before uwian ng hapon. Pero bago pa naibigay sa amin yung pics, may mga pulis, ambulansya at rokos na nangyari. Natagpuang patay yung nagde-deliver ng litrato sa CR na iniiwasan ng lahat. Same ng pagkamatay dun sa babaeng namatay din nilaslas ang leeg at maraming strange markings sa katawan. Nagkalat yung gamit ng biktima at basag ang lenses ng kamerang hawak niya. Nasa labas ng siya ng CR noon. Nasa hagdan to be exact. Parang nanlaban pa kasi siya sa nagyari sa kanya, kaya napunta siya sa labas. Kinabukasan, na-receive pa din ng mga kaklase ko yung class pic. Pero kulang ng isa. Dahil 3 naman kaming absent nung araw na yon, walang problema na hindi ako tumanggap ng kopya. Hindi pa natatapos ang klase, may kaklase akong nahirapan huminga. Nagpanik kami noon kasi nangingitim na siya. Hanggang sa dinala sa klinik pero wala na daw pulso. Dinatapos doon ang kalbaryo ng section namin. Sumunod ang isang kaklase ko din nung araw na yon. Gabi noon at bigla na lang siyang nawala. Kinabukasan. Nilaslas din ang leeg niya at natagpuan siya sa hallway papasok ng dorm. Lumipas ang 2 araw, 6 na estudyante na yung kinukuha. Sobrang bothered na ako noon at gusto ko nang lumipat ng school. One night, kinausap ako ni Penpen. Sobrang weird niya noon kasi oras ng gabi na noon at ginising niya pa ako. Halatang puyat siya at nangingitim ang mata. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya noon. Oy, Venice. Si Amber na ang susunod, susundan ni Maribeth at ni Julia. Tapos umalis siya saka bumalik ng higaan. Kinabukasan, nakitang nakabigti si Amber. At kagaya ng sinabi niya, sumunod si Maribeth at Julia. Doon ako na paranoid lalo. Naisip ko na baka kilala ni Penpen yung pumapatay. Or worse, baka siya pa nga ang gumagawa nun. Dahil doon, kinukwento ko sa best friend ko yun. Si May. Di na napigilan ni May na i-confront si Penpen sa harap ng batchmates namin.
So ang nangyari, inisip din ng lahat na si Penpen ang gumagawa nun. Hanggang sa nagkaroon ng away-away. At sa di inaasahan, siguro dahil sa galit na din tinulak ni Penpen si Mi at sinabing, Ikaw may ang susunod bukas. doon kami natahimik. Para siyang sinasapian. Nagsimula siyang magturo pa ng 2 kaklase at sinabi sila sa susunod kay Mi. Sa takot namin, nagsumbong kami sa advisor namin. Doon nila sinimulang i-counsel si Penpen, pero wala silang napigang sagot kahit tinakot nila itong isususpend. Natatakot din ako noon para kay May. Pero katulad ng sinabi ni Penpen, kinuha nga din si May. Natulog siya nung gabing iyon at di na siya nagising. At sumunod nga yung 2 kaklase ko nung ilang araw makalipas. Di na nga umaalis yung mga pulis sa school dahil sa nangyayari. Nagpatawag na din ng meeting sa magulang tungkol sa pagkalagas ng estudyante sa amin. Yung head ng school pinagbawalan lahat na hindi dapat ipagsabi sa iba dahil kredibilidad daw ng eskwelahan ang nakataya. Pero syempre, di maiiwasang malaman din ng iba. One day, may lalaking bumisita kay Penpen, mukhang anak ng Kanu yung itsura. Di ko kilala pero nakita ko na iniiyakan niya. Naawa din ako that time kasi siya pinagbibintangan ng lahat kahit pa nung inimbestigahan siya at wala naman nakitang kahit na anong kahina-hinala. Naririnig ko yung usapan nila pero Spanish ang salita nila parehas. Anak kasi ng foreigner si Penpen. Dahil may subject kami noon na Spanish, medyo na-gets ko yung ibang words. Pero sobrang onti lang since first year pa lang namin inaaral yun at ang bilis kasi niya magsalita since native speaker siya. Foto de la clase at patron. Di ko na maalala yung iba. Pero sa 2 words na naintindihan ko, class picture at pattern, doon ako kinabahan. Nangalam ako ng gamit ng isa sa mga kaklase ko dahil wala akong kopya. Doon ko na-realize na kung anong position nila sa class picture ay yun ang pagkakasunod-sunod ng pagkamatay ng estudyante. Dahil doon nagsorry ako kay Penpen at tinanong kung ano bang dapat gawin. She said na sa tingin niya kulang na isa sa class picture ay naiwan sa loob ng CR dahil nagkalat nga yung gamit ng lalaking pinatay doon. Dahil sa nalaman ko, alam ko na sa sarili ko na hindi na ako involved dahil wala ko sa picture. Ganon din si Penpen. Ang proposal niya nun sa akin na puntahan namin yung CR para tingnan kung nandun yung kulang na class picture. Of course tumangi ako. Ayaw kong ma-involve. Pero dahil iwan ko, she always had the guts. Kaya tumuloy siya. Kahit ano pang kumbinsi ko na hayaan na lang, tumuloy pa din siya. She prayed at nag-fasting pa siya before noon. As expected, andun nga yung picture. Naging malabo lahat ng muka ng kaklase ko who's considered as the fallen ones. We went at the back of school at nagpray ulit kami. This time sinamahan ko na siya. Sinunog namin yung picture. Natapos ang sumunod na araw na wala nang kinuha sa amin, pero kahit ganon, nagpasya akong mag-transfer na din ng school. Right timing din dahil sinara yung school na yon. I've moved on na din sa nangyari. I became an architect and I heard Penpen became a doctor. We rarely talk yung school. I heard sinunog pa nga daw pero ewan. Pero tinayuan na lang siguro ng ibang establishment yun. Salamat po kung maipopost ito, pasensya na kung medyo mahaba. Salamat admin.